5:00 pa lang ng hapon. Bakit ang aga namang umuwi ni Diego? Itinago ako ang pamunas sa ilalim ng cabinet dito sa loob ng kusina. Ilang beses akong napabuga ng hangin upang ikalma ang sarili. Ewan ko ba, bigla akong kinabahan na para bang may malaki akong kasalanan na nagawa sa kanya. Narinig ko ang pagbukas-sara ng pinto sa labas. Taranta na binuksan ko ang ref at naghalungkat doon kahit wala naman akong kukunin. Napalingon ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Diego. Hapon na pero ang presko niya pa ring tignan. Ang bango niya pa rin na kahit medyo malayo siya, nanonood pa rin sa ilong ko ang kanyang amoy. "Hey, how is your day, Audrey?" His baritone voice immediately filled the entire room. Buong maghapon ko siyang hindi nakita. Buong maghapon na hindi narinig ang boses niya at parang namiss ko siya. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin. Ang makulong sa mga bisig niya. Itinaas ni Diego hanggang siko ang manggas ng kanyang polo. Tumabi ako nang lumapit siya sa akin. Akala ko hahalikan niya ako sa noo, katulad ng nakagiwian niya nung hindi pa kami kasal, pero nagkamali ako. Binuksan niya ang ref at kinuha ang pitchel na may lamang tubig. Nagsalin siya sa baso at ininom yon. Ang kaninang kaba na naramdaman ko, napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Piniling ko ang ulo ko, kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya dahil nakatingin din pala siya sa akin. Nag-aabang ng sagot ko sa tanong niya. Hindi ko yon sinagot dahil bakit ko pa sasagutin kung alam ko sa sarili ko na hindi maayos ang buong araw ko sa pamamahay na to. "Anong gusto mong ulam sa dinner?" I ask. Pinagdiskitahan ko ang laman ng cabinet. Kunwari ay naghahanap ako ng pwedeng lutuin doon. "Ako na ang magluluto." "Ako na, Diego." Pagputol ko sa sasabihin niya. Pagharap ko ay seryoso ang kanyang mukha na nakatingin sa akin. "Ako na ang magluluto nang may gagawin naman ako dito." "But..." Mahina akong napabuntong hininga. "Napag-usapan na natin to noon, hindi ba? Na kapag tayo lang magkasama, isa akong kasambahay. Bakit parang nakalimutan mo yon?" I look away when I saw a strange emotion crossed his eyes. What was that mean? Kinastigo ko ang aking isipan. Bakit ko pa aalamin kung ano yon? Hindi naman yon mahalaga. Nais ko lang panindigan ang mga salita na binitawan namin sa isa't isa, na parang kinalimutan niya. Hindi siya nakinig sa sinabi ko. Kumuha si Diego ng ulam sa ref na lulutuin niya. Inilapag niya muna yon nang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag sa kanya. I'm sorry, Audrey. I need to go," he utterly said. "Baka hindi kita makasabay na kumain sa hapunan." "Hindi mo kailangan mag-sorry, Diego." Kalmadong wika ko. "Hindi naman sa lahat ng oras kailangan kasama mo ko sa pagkain. Hindi naman siguro maghihinala ang mama mo. Gayong alam niya na busy kang tao." Magsasalita pa sana ulit si Diego, ngunit tumunog ulit ang kanyang cellphone. Nang makita niya kung sinong tumatawag, humingi siya ulit ng paumanhin sa akin bago tuluyang lumabas. Mapait akong napangiti. Bakit biglang bumigat ang puso ko? Bakit parang nawala lahat ng lakas ko? Ibinalik ko sa lagayan ng bigas na tinakal ko. Nawala na ako ng ganang kumain. Total, hindi naman siya makakakain dito. Ano pa ang halaga kung magluto ako? Pagkatapos kong magpunas ng sarili ko ay nahiga na ako sa kama. Kahit pagod ako, hindi ko magawang makatulog kaagad. Lumilipad ang isipan ko kung saan nagpunta si Diego ngayong gabi na. Nag-aalala ako sa kanya. Hindi ako mapakali. Hindi ko naman magawang magtanong dahil nahihiya ako at wala naman akong karapatan para manghimasok sa buhay niya. Pasado 10:00 na ng gabi, hindi ko na mahintay ang pagdating ni Diego. Hinihila na ako ng antok at hindi ko na yon kayang labanan pa. Kinaumagahan pagising ko, wala si Diego. Wala ring bakas ang kabilang bahagi ng kama na humiga siya ron. Hindi ba siya umuwi kagabi?
Bumangon ako at ginawa ang morning routine ko. Nagtimpla lang ako ng kape at pinaresan yun ng tinapay. Wala na akong oras para magluto ng agahan. At malamang tapos na rin si Ate Badeth na kumain. Mamayang tanghali na lang ako sasabay sa kanila. Nang matapos magkape, dumiretso na ako sa hagdan upang tapusin ang nasimulan ko kahapon. Isang palapag na lang para matapos kong linisin ang kanang bahagi ng railings ng hagdan. Audrey, gulat na sambit ni Ate Badeth nang makita ko. May bitbit itong mga pinagkainan. Malamang kay Ma'am Claudia yon, at sa garden siya kumain ng agahan niya. Inilapag niya sa mesa ang kanyang bitbit at nilapitan ako. Bakit ka nagtatrabaho? Hayaan mo siya, Badeth. Sabay na nilingon namin ni Ate Badeth ang pinanggalingan ng boses. Hayaan mo siyang magtrabaho at kapag tapos na siya sa kanyang ginagawa, bigyan mo siya ng panibagong trabaho nang may pakinabang siya rito. At ang lahat ng ito ay dapat hindi malaman ni Diego kung ayaw mong mawala ng trabaho. Nakayuko na tumango si Ate Badeth sa pananakot ni Ma'am Claudia sa kanya. I gave her a warm smile nang tumingin siya sa akin na humihingi ng pasensya dahil wala siyang magawa at iyon ang utos ni Ma'am Claudia sa kanya. Huwag mo na akong alalahanin, Ate Badeth. Mas mabuti nga itong may ginagawa ko para hindi ako maboard. Hindi rin ako sanay na walang ginagawa. Pampalubag loob ko sa kanya. Sige na, balik ka na sa trabaho. Baka maging dragon pa si Ma'am Claudia kapag naabutan niya tayong nag-uusap. Hagikik na dugtong ko. Mamaya na tayo magchismis sa tanghalian. Sasabay ako sa inyo. Wala siyang nagawa kundi dalhin sa kusina ang bitbit niya kanina. Baka ako ang dahilan ng pagtanggal niya sa trabaho kapag hindi niya sinunod si Ma'am Claudia. Nakakakonsensya yon dahil may anak siyang binubuhay. May pamilya siyang umaasa sa kanya. Pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Iniwasan kong mag-isip ng negatibong bagay habang nagtatrabaho. Ang iniisip ko ay yung anak ko at si inay. Dahil sila ang lakas ko. Sila ang dahilan kung bakit matibay ako. Napasinghap ako ng matapon ng tubig sa palanggana na dala ko nang sipain yun ni Ma'am Claudia. Ang bagal-bagal mong kumilos. Daig mo pa ang pagong. Kanina kapag nililinis hindi ka pa rin makausad. Singhal niya sa akin. Linisin mo ang kalat na yan. Bilisan mo. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang basahan na bitbit ko ay pinunas ko sa tubig na nagkalat sa hagdan. Aray! Saad ko ng apakan niya ang kamay ko. Alam kong sinadya niya yon at hindi aksidente. Mariin akong napapikit nang ibuhos niya ang buong puwersa niya sa kanyang paa na nakatapak sa kamay ko. Pakiramdam ko, nadurog ang mga buto sa daliri ko. Sa susunod, ayusin mo ang trabaho mo. Huwag kang mahina at huwag maging mabagal. Muntik na akong masubsob sa sahig nang makawala ang kamay ko sa yapak niya. Bumakas doon ang linya ng kanyang mamahaling sandalyas. Pulang-pula ang kamay ko. Ang daliri ko ay hindi ko maigalaw. Mariin akong napakagat ng labi at hindi ko napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Kaunting pasensya pa, Audrey. Lawakan mo ang pag-intindi mo. Pasasaan ba't mapapagod din siya sa kanyang ginagawa sa'yo. Kusa din siyang titigil. Pakatandaan mo lang na huwag kang lumaban sa kanya. Wika ko sa aking sarili. Gamit ang kaliwang kamay, tinuyo ko ang hagdanan na tapunan ng tubig. Hindi ko kayang igalaw ang kanang daliri ko. Masakit iyon, ngunit kailangan kong indahin. Kailangang walang makaalam, baka sobra pa rito ang aabutin ko. Pinagpatuloy ko ang ginagawa. Hindi ako makagalaw ng maayos dahil isang kamay lang ang ginamit ko. Minadali kong punasan yon para matapos kaagad ngunit nasa ikatlong palapag pa lang ako. Binigyan na naman niya ako ng bagong gagawin. Linisin mo itong hagdan pagkatapos, ang dumi-dumi. Iritableng sambit niya. Badeth, dalhin mo rito sa taas ang tanghalian ko, bilisan mo. Dumagundong sa loob ng kabahayan ng boses ni Ma'am Claudia. Hindi magkamayaw si Ate Badeth sa pagbitbit ng tray na umakyat para ihatid sa loob ng kanyang kwarto
ang kanyang pagkain. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas siya. Tapusin mo na yan, Audrey, tapos bumaba ka na. Aniya nang makatapat sa akin. Malapit na tayong mananghalian. Sige ate, susunod ako, salamat. Gutom na rin ako dahil hindi ako nag-agahan. Sinikap kong matapos ang pagpunas bago mananghalian nang maumpisahan ko na ang paglinis ng hagdan mamaya. Wala akong text na natanggap kay Diego, kaya malamang busy siya. Baka mamaya pang gabi yun uuwi. Hindi ko na hinintay na tawagin ako ni Ate Badeth. Kusa kong bumaba ng mag-alas 12 na. Mabuti na lang at saktong natapos ko ang ginagawa ko. Tahimik lang ako habang kumakain. Napansin yata nila na wala ako sa mood, kaya hindi nila ako inaasar. Mabuti na lang at walang nakapansin sa kamay ko na namumula. Wala akong sinayang na oras. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa trabaho na nakatoka sa akin. Sa itaas ako unang nagmop. Malaki ang hagdan kaya aabutin ko ng ilang minuto bago matapos ang isang baitang. Wala namang bakas ng dumi ngunit sinigurado ko pa rin na maayos at pulido ang trabaho ko. Sa sobrang tutok ko sa ginagawa, hindi ko napansin ang paglabas ni Ma'am Claudia sa kanyang silid. Napabaling na lang ako nang hablutin niya ng mariin ang braso ko at muntik pa kaming mahulog dalawa kung hindi ako nakahawak sa railings. "What are you doing?" Sigaw niya sa akin. "Gusto mo ba akong tapusin, ha?" Nanlilisik ang mata na sigaw niya. Umiling ako. "Hindi ho, ma'am." "Hindi. Muntik na akong madulas sa ginawa mo. Sinadya mong basa itong hagdan ng sa pagbaba ko para madisgrasya ako." "Ma'am, hindi ho." Mangiyak-ngiyak na sambit ko sa higpit ng kapit niya sa braso ko. "Huwag ka nang magsinungaling dahil alam kong ligaw ang bituka mo." Mariin niyang sambit at diniinan palalo ang paghawak sa braso ko. "Subukan mo, baka ikaw ang una kong ihulog dito." Marahas niya akong binitawan. Mabuti na lang at nakahawak ako sa railings dahil kung hindi, baka nakagulong na ako rito sa hagdan at bali-bali na ang buto. Pinahid ko ang luha na kumawala sa mata ko at nagpatuloy sa ginagawa. Lumalagatok ang takong ng kanyang sandal na bumaba. Sinisigawan niya ang bawat kasambahay na makita at makasalubong niya. Hindi lang sa sarili ako naawa sa trato ni Ma'am Claudia, kundi pati na rin sa mga kasambahay na nagtitiis sa ugali niya, alang-alang sa malaking sweldo na bumubuhay sa kanilang pamilya. "Audrey, anong ginagawa mo?" Napalingon ako sa ibaba ng bahay. Malaki ang hakbang ni Diego na pinuntahan ako. Magkasalubong ang kanyang kilay at hindi nagustuhan ang ginawa ko. "Bakit ka naglilinis?" Tumago sa kanyang likuran ang paningin ko. Naroon sa ibaba ang kanyang ina. Naka-crossed arm ito at sa amin ang tingin. Tumaas ang kanyang kilay at binibigyan ako ng nagbabanta na tingin. Wala kasi akong magawa, Diego." "At paglilinis ang naisipan mong gawin?" Salubong ang kilay na tanong ni Diego. "Baka sabihin nila ginagawa kitang katulong dito." "Yun naman talaga ang papel ko, Diego." Mahinang saad ko. "Hayaan mo na lang ako kung ano ang gagawin ko. Hindi ko naman kakalimutan ang papel ko bilang asawa mo kapag kasama sila." Mahinang sambit ko. Nagsukatan kami ng tingin ni Diego. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya ako naglilinis dahil ito ang gusto ng kanyang ina. Gusto kong sabihin na sinasaktan ako ng mommy niya at hindi lang salita kundi pati sa pisikal. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ako ang unang umiwas ng tingin. Baka kapag nakikipagtinginan pa ako sa kanya, baka hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Kinuha niya ang mop na hawak ko. "Alam ko naman yun, Audrey, pero..." Hinarap ko siyang muli. Ayaw niyang magpatalo at ayaw niyang pagbigyan ng gusto ko. "Hayaan mo na ako sa gusto ko, Diego." Umawang ang kanyang mapulang labi nang marinig ang iritable kong boses. May kalakasan din yon at batid kong narinig iyon ni Ma'am Claudia sa ibaba. Pumungay ang kanyang mga mata na nakatunghay sa akin.
Galit ka ba sa akin? Ako naman ang natigilan sa sinambit niya. Nagtatampo ka ba? He asked softly. Umiling ako. Kinuha ko muli sa kanyang mop sabay talikod. Hindi, wala namang dahilan para magalit at magtampo ko sa'yo. Wika ko pero ang totoo, baliktad ang naramdaman ko sa sinabi ko. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng inis sa kanya. Kung bakit bigla akong nagtampo. And at the same time, may galit ng kaunti. Magpahinga ka na muna dun sa kwarto, tatapusin ko lang to. Maaga pa para magluto ko ng hapunan. Ihintayin na lang kita hanggang sa matapos ka. Mabilis ko siyang nilingon. Ano? Nahihibang ka ba, Diego? Matagal pa akong matatapos rito. Inis na singhal ko. Nagkibit balikat siya at sumandal sa railings ng hagdan. Pinag-cross pa ang mga braso. Hindi ako pagod at hindi rin ako inaantok. Sabi mo nga, maaga pa para magluto ng hapunan. Casual niyang sabi. Sige na, ituloy mo yung ginagawa mo. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag may tumitingin. Reklamo ko. Nagkibit balikat lang siya at lumabi. Humugot ako ng isang malalim na paghinga upang mabawasan ang pagkainis ko sa binata. Nangiinis ka ba? Piko na tanong ko. Nang hindi siya sumagot, padabog na bumalik ako sa ginagawa. Umalis ka na muna. Inis na singhal ko at nilakasan ng pagdama ng mop sa paa niya. Humakbang siya pababa. Matalimang mata na tiningala ko siya. Bumaba nga siya pero sa isang baitang lang. Paano ako makakapaglinis ng maayos? Sabi ko, bumaba ka muna. Paano ako makakapaglinis ng mabilis kung nandyan ang paa mo nakaharang? Panginoon ko po! Gulat na sambit ko ng pag-atras ko. Nagkamali ang paa ko sa baitang ng hagdan. Pumikit ako at hinintay na bumagsak ang katawan ko ngunit careful. Malambing na saad ni Diego. Sa kanyang mga bisig ako bumagsak. Ang bilis ng tibok ng puso ko ng sandaling yon. Akala ko mababalian ako ng buto. Aalis na sana ako mula sa pagyapos niya. Ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang buhatin niya ako. Diego, ibaba mo ko. Munti ka nang mahulog, Audrey. Sa tingin mo, ibababa pa kita? Ngumisi siya sabay lingat. Hindi na kita papayagan sa gusto mong mangyari, Audrey. Napailing na lamang ako habang nanlilisik naman ang tingin ni Ma'am Claudia. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Diego kapag nalaman nito ang ginagawa ng mommy niya kay Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.